Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sa mayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga taong, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis, walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karanungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong sa anumang oras liban ang Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paniniray hindi naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, walang siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat at salumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang ang walang salay patawarin ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti ay ganap buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong magpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at ang mga babaeng balos sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama nga ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kaniyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan, paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao.
muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kung hindi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Unang Biyernes sa buwan ng Setyembre, Ber month na. Kaya batiin niyo muna ang inyong katabi, magandang umaga. Sa lahat po ng ating taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng araw. Ilang buwan na lamang at magpapasko na naman tayo at magbabagong taon. Di ba kagaya ng mga nakakagawian natin pag sinasabi natin pag pumasok na ang Ber months, napakabilis na ng takbo ng araw at hindi mo namamalayan sa isang linggo, bukas, naririyan na ang ating paghahanda sa Kapaskuhan at naririyan na rin ang pagsalubong natin sa bagong taon para sa 2025. Sadyang napakabilis ng panahon. Subalit anumang bilis ng panahon, patuloy at walang patid ang ating debosyon. Patuloy ang ating pananampalataya at pag-ibig sa nag-iisa nating Hari at Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya't bigyan po muna natin ng mas malakas na palakpak ang ating mahal na poong Jesus Nazareno na walang sawang nag-iingat, gumagabay at pumapatnubay sa ating buhay. Alam po ninyo noong kapanahunan ni Jesus Nazareno, ang pagsunod sa batas ay mahigpit na sinusunod ng mga tao. Ang mga Hudyo, ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo, ang mga eskriba, mga guro at dalubhasa ng batas, sila yung mga pinunong nagtakda ng mga tuntunin tungkol sa kanilang pagsamba at pananampalataya. Napakahalaga po sa kanila ng batas. Bakit? Sapagkat ang mga batas na ito nakaugat sa lumang tipan pa. Kung babalikan natin nung panahon ni Moises, ipinagkatiwala ng Diyos sa bayan ng Israel ang 10 utos ng Diyos. At alam po ninyo, mula sa 10 utos ng Diyos, ito ay nanganak pa ng mahigit 600 na maliliit
na utos. Bagamat dumami ang mga batas, hindi ito humantong sa kabanalan ng mga Pariseyo at mga eskriba. Bakit? Ginamit nila ang batas upang iangat ang kanilang mga sarili. Ginamit nila ang kanilang karunungan at pagiging dalubhasa sa pang-iisa o panlilinlang sa mga tao. Hindi sila nakatutok sa puso ng batas. Nakatutok sila sa mga letra ng batas. Uulitin ko po, ang mga Pariseyo at mga eskriba, hindi na sila tumutok sa pinakapuso ng batas. Sila ay tumutok sa mga letra o salita ng batas. Dahil ang tanging hangad nila, mapapurihan sila at mabigyan ng dangal ng ibang tao at hindi upang bigyang karangalan ang ating Diyos. Kaya't anong sinabi ni Jesus Nazareno? Mapag-imbabaw kung kayo ay nagsimba mula nung Lunes hanggang Miyerkules. Ito yung tema na naririnig natin kay Jesus Nazareno. Mapag-imbabaw, mapagkunwari kayo, mga pakitang tao. Hindi ito ang nais at ibig ng Diyos. Ang nais ng Diyos kung ano ang laman ng inyong puso. Uulitin ko po, ang Diyos, hindi niya nais ang karunungan, kagalingan, at kagandahang pisikal ng tao. Ang nais at hangad ng Diyos, ang kabutihan ng puso at kalooban ng tao. Kaya nga kung inyong mapapansin, sa ganitong konteksto din, naganap ang ating ebanghelyo sa araw ng ito. Nakita ng mga Pariseyo ang mga alagad ni Jesus Nazareno na hindi naguhugas ng kamay habang ito'y kumakain. Ang tanong, nakalimutan ba ni Jesus na paalalahanan ang kanyang mga alagad o sadyang gumawa siya ng isang tanda para ihayag ang napakahalagang bagay sa mga Pariseyo? Alin ang mas mahalaga sa Diyos? Ang malinis na kamay o ang malinis na isip at puso? Uulitin ko po, napakagandang katanungan nito. Ano po ang mas mahalaga sa Diyos? Ang malinis na kamay, malinis na panlabas na kaanyuan, o ang malinis na isip at puso? Alam ni Jesus na ang mga Pariseyo puno ng pagtatanim ng masamang kaisipan, tulad ng kasakiman, pagmamataas, kapaitan, inggit, paghihiganti. Subalit kung ang puso ay puno ng pagmamahal at habag, walang puwang para sa kanila ang inggit at pagkamakasarili. Dahil ito mismo ang ginagawa ng mga Pariseyo kay Jesus Nazareno. Gumagawa sila ng paraan upang si Jesus ay subukin nila at mapahiya sa pamamagitan ng mga aral at turo na kanilang alam. Kaya maganda ding katanungan sa atin sa araw na ito. Hinahayaan mo ba na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa iyong puso upang baguhin ang buhay mo? May isang partikular at magandang linya na talaga namang gustong-gusto ko nung librong pambata o nung ako'y bata pa. At ang title na ito ay The Little Prince ni Anton de Saint-Exupéry. Ang sabi ng linya,
It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Sa papamagitan lamang ng puso kung saan makikita natin kung ano ang tunay na mahalaga. At ito ay hindi nakikita ng pisikal na mata. Sinasabi nito sa atin na mahalaga kung ano ang nilalaman ng ating puso. Ang mahalaga, ang panloob na disposisyon. At sa konteksto ng ating pananampalataya, ang ating panloob na disposisyon ay ang dapat palaging nakadirekta patungo sa Diyos. Dahil nais ng Diyos, makitang malinis lagi ang ating kalooban. Kaya nga kung inyong mapapansin, anong sinabi sa ikalawang pagbasa? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Nais ng Diyos na ang karunungan natin hindi lamang sa ating pag-iisip. Dapat bumubukal ito sa ating puso at tumatagos sa ating mga kamay at paggawa. Ang ating Diyos, hindi yan mai-impress dahil matalino ka, dahil marami kang alam. Ang Diyos, hindi niya ikalulugod, maganda ang panlabas na kaanyuan mo, pero nabubulok naman ang iyong puso. Wala kang pakikipagkapwa-tao. Hindi ka marunong magmalasakit. Hindi ka marunong gumawa ng kabutihan. Ang Diyos, ang tanging hangad niya sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng mabuti at malinis na puso at kalooban. Ito ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, tayo ay palaging manalangin sa Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu Santo upang sa gayon ang bawat nating iisipin, sasabihin at gagawin ay naaayon sa malinis at mabuting kalooban na nagmumula mismo sa ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao.
Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa kauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nagbibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning Panginoon ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga kamag-anak at kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal at mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, basbasan, at pagpalain silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtagtang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na papagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating online viewers, sa inyong walang patid na pagtulong at pagbabahagi ng inyong mga donasyon. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong at donasyon, sa inyong pagbabahagi ng mga ayuda tulad ng tubig, kape, noodles at mga dilata na siya namang ating ginagamit upang ibahagi din sa ating mga kapatid na dukha, nangangailangan, mga kapatid sa lansangan at mga naging biktima ng mga kalamidad at trahedya. Tunay nga pong ang ating debosyon nagtutulak at nagtuturo sa atin upang magmalasakit sa kapwa at gumawa ng misyon. Mga kapatid kay Kristo,
lagi po nating tatandaan na ang Diyos hindi tumitingin sa makamundong karunungan at pisikal na kagandahan. Ikinalulugod niya ang isang malinis at magandang puso at kalooban. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.